Dalawang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, hindi naman ito banta sa bansa. Dalawang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, hindi naman ito banta sa bansa. Tagtuyot sa ilang bahagi pa rin ng bansa, mananatiling mataas despite na ilang bagyo ang nagdaan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, July 17, 2026. Ang oras sa ating boss pa may umaga ay alas 10:51 na o 52 na ng umaga. Balik estalis at alinsangan muli o hot humid na panahon ang iiral sa iba't ibang bahagi naman sa bagamat magkakaroon pa rin tayo ng mga afternoon rain showers o yung mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Bagamat may presensya pa rin tayo ng habagat sa bandang kaluran ng bansa, although manipis na manipis po ito, kaya hindi na muna natin ramdam ang epekto ng habagat. At asahan lang natin na magkakaroon tayo ng mga pagkulog at pagkilat sa ibang bahagi pa rin ng extreme Northern Luzon, lalo na sa bandang hapon o gabi o madaling araw. Gagaya na lamang kahapon, nagkaroon tayo ng mga violent thunderstorms dyan kahapon o hanggang kagabi dyan sa bahagi nga po ng Batanes Group of Islands, silang bahagi pa rin ng Cagayan Valley at Ilocos Region. So mangyayari po yan, yung mga ganyang mga senaryo na mga weather patterns. So magkakaroon tayo ng mga ilang kalat-kalat po na mga pag-ulan po. Although mayroon tayong active na lightning strikes, makita natin dito sa satellite imagery sa ating monitoring na may 35 at least, pero sa pinaka real time na lightning strikes natin as of 10:53 AM, meron tayong at least 51 inner lightning strikes yung malapit sa kalupaan ng Pilipinas ang mayroon tayong bilang. At makikita natin dito sa may bandang itaas na ito ang kasalukuyang bumabalandra o tumatambay yung ating hanging habagat. So malayo yan sa parte ng bansa, although may mga manipis pa rin na monsoon trough dito o southwest monsoon dito sa bahagi po ng extreme Northern Luzon sa kanluran. So may mga pagkulog at pagkilat pa rin ang inaasahan natin yan ngayong araw. Yan. Although hindi natin ramdam sa nalalabi naman sa kabilang ng Metro Manila, kaya grabe ang alinsangan natin mula kahapon. At pinakamalapit lang sa amin sa Caloocan yan ay 240 kilometers, so malayo yan. Yan, inalis ko na yung pinaka-actual dahil stable na po yung ating lightning detector at real time na po natin at na-perfect na natin yung command para makuha yung real time per second nakukuha na po ng aking sariling mapa yung bilang ng kidlat at actual na lightning strike. So inalis na natin yung pinaka-actual kasi masyadong mabigat yung catching nun, kaya hindi na natin in-include. Yung aking bagong map, at least dito, mas magaan siya at kapareho lang at real time ang nakukuha natin na detalye. So inalis ko na yan sa baba. Makita na lang natin yung pinaka-details namin, although malayo naman yan, pero makakadetect pa rin ng ating lightning detector. Ibig sabihin lamang may presensya ng lightning strikes pero sobrang layo yan sa amin sa Caloocan. At dahil po dyan nakataas lang ang forecast ng thunderstorm advisory mula sa Data Feed Pag-asa sa bandang Visayas as of 10:29 AM pa po ito. Nakataas ang apektadong lugar sa Negros Oriental, Cebu, Bohol, Negros Occidental, Iloilo, kasama na ilang bahagi ng Antique, Bohol, Cebu. So most of Visayas area at Central Visayas, nakataas daw ang forecast ang at least mga 30 to an hour ang effectivity ng forecast na ito na magkakaroon daw tayo ng mga localized thunderstorms. Pero panaka-naka po yan at very isolated, so wala naman po tayo magiging problema so far at wala namang active Doppler radar imagery na nakikita tayo nito sa ngayon. So sa ating current conditions, overcast tayo, gloomy haze at few clouds ang umiiral sa amin sa Caloocan. So despite na medyo mahangin tayo, asahan natin hot humid na panahon tayo ngayong araw po, lalo na dito sa Metro Manila. Magdala po ng payong dahil grabe ang init ng sikat ng araw ngayon. Sa labas na temperature na naitala ng weather station, kininang 5:37 AM, pinakamababa ng 27.7 degrees Celsius at kahapon pinakamataas na ang outside air temperature sa amin ng pumalo ng 34.6 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 2:12 PM. Ibig sabihin lamang yan ay mataas ang aming heat index na pumalo ng 48 degrees Celsius flat
ang aming init pandama. So mukhang mataas ang magiging forecast natin ng init factor. Mula sa aking weather station, as of 10:29 AM, ang instrumentation reading 43.6 degrees Celsius. So kung i-compute yan sa pinaka-computed heat index, dito niya makikita sa station all records. Makikita niyan mula kahapon at nung isang araw. Yan. So mapapansin natin, mababa lamang yung heat index, although syempre nasa danger plot pa rin yan, at least 44, pero at least hindi yan sinlala na pumapalo ng halos 50 degrees Celsius. So kahapon 41 degrees Celsius lang at pinakamataas hanggang 44 degrees Celsius lang mula noong July 14 po. So mababa naman at hindi naman ganun katindi yung ating init pandama heat index, so wala tayong masyadong problema. So tingnan naman natin sa automatic weather station si Pag-asa. Tingnan natin kung alin yung pinakamataas na heat index sa kanila so far. Anyway, sa ating heat index forecast mula sa ECMWF, pinakamataas sa 40 degrees. Mapapansin nyo po, mababa lang hanggang 43 degrees Celsius lang daw. Mamayang alauna ang pinakamataas sa amin, so walang masyadong concern. At sa automatic weather station monitoring mula sa dito Pag-asa, ang highest heat index so far ay ang Diet Camarines Norte pa rin. Disregard mo na yung La Trinidad, si Ryan, sigurado. Nasa 46 degrees Celsius po ang pinakamataas sa Diet Camarines Norte. Mapapansin nyo, silangang bahagi naman sa unang nararamdaman ng matinding alinsangan. Well, dahil po sa easterlies na umiiral na naman. Although, hindi naman matindi o singlala ang taas ng danger niyan, pero wag natin baliwalain pa rin po yan mga puksa. So, patuloy pa rin nating magpayong at uminom ng maraming tubig dahil grabe po ang alinsangan despite na hindi naman todo nasa umaabot ng 50 degrees Celsius po ang init pandama. So wala naman masyadong concern. Ang magiging concern lang natin ang alinsangan ngayong araw sa Metro Manila. Sa PX Extremes in past 24 hours naman, number 1 pa rin ang Tugigaraw sa may pinakamainit na temperatura na nasa 37.7 degrees Celsius. Paki-double check na lamang kay Pag-asa dahil ang nare-record ni OGMET ay mataas, sobra. Mapalo ng halos 38 degrees Celsius. Pa-double check kung ganyan pa rin ba ang temperatura sa inyo dahil masyado naman yatang overkill yung taas ng temperatura nito. So tingnan natin kung ganyan talaga ang reading o baka may problema na po dun sa weather station nila, yung automatic weather station ninyo dyan sa Tugigaraw. So sa local area o annex dyan sa may bandang Tugigaraw weather station ni Pag-asa, paki-double check na lamang po. Dahil hindi naman biro ang gastos ng tax dyan sa mga automatic weather station. Hindi naman ordinaryan o hindi yung medyo mas cheaper lang gaya ng inyong lingkod na ginagamit na medyo cheaper lang na weather station. Hindi kagaya kay Pag-asa, gumagamit sila ng sophisticated na weather station. Kaya dapat lang ay kumpunihin o ayusin po yan mga folks. Sa labas na presyo naman sa Baguio ay 17.2 degrees Celsius, almost stationary lang. At sa inulan ng Clark Air Base, meron silang 39mm total rainfall. So inuulan-ulan pa rin po kahit na nakakaramdam tayo ng maalinsangang panahon ngayon. At sa maximum sustained wind naman ay ang NAIA. Kahapon nakatotal sila na 15.6 km per hour na average wind speed. Sa amin sa Caloocan, mga 12.1 km. So medyo windy tayo ha. Nangunguna lang ang NAIA o Ninoy Aquino International Airport sa may malakas na average wind speed. Mahangin tayo mga folks dahil may pagdaloy tayo ng dalawang weather systems, yung habagat, although manipis ito, at easterlies. Samantala sa ating outside humidity, although wala kaming ulan kahapon so tuloy-tuloy tayo. Outside humidity natin 74% at bumaba ito ng 3% since last hour. At medyo alanganin tayo na atmospheric pressure na 1,008 hectopascals and steady ito since last hour. At bagong lahat, medyo nasa thermal high, anomaly ang Mayon Volcano. So, i-report natin yung observation mula kay Phobox sa data feed nila. Para ngayong araw ay merong umiiral pa rin na Strombolian activity. So, may lava effusion yan kung titingnan yung CCTV niyan. Sa gabi, nagbabaga po yung lava yan. Although, karamihan, normal unrest yan kay Mayon, pero obserbahan pa rin po natin dahil merong recorded na 196 volcanic earthquakes dyan, na may 51 volcanic tremors na tumatagal ng 5 to 31 minutes yan matagal-tagal din yan. 251 rockfall events and 16 pyroclastic density current signal. So wag natin baliwalain yan mga puksa. At merong 4,800 tons since July 16 po. Medyo tumataas po yung SO2 emission.
Pero patuloy pa rin ang unrest niyan na nasa third level. So alam na po natin ang gagawin. Bantayin po natin ang pinaka-archiving nitong si Mayon Volcano mula kay PBOX. Nakatutok sila dyan. So sa ating thermal anomaly, ang kanyang variable radiated power mataas din. Very obvious naman, 250 megawatts yung kanyang thermal anomaly. Yan, hindi lang nag-update yung sa baba. Pero ito po yung latest niyan for July 17. Mataas po, very high po yung ating thermal anomaly. So mukhang malakas po yung pagbuga ng magma ni Mayon Volcano. At mula naman sa pinaka-satellite map natin, kung sisilipin natin para kay Mayon Volcano, ay makikita natin ay grabe yung Strombolian activity at kitang-kita po pulang-pula po yung pinakabunganga ng crater ni Mayon. Kahit sa MODIS, sa bagang-baga rin yung bunganga niyan. Ayun, kitang-kita rin sa pinaka-MODIS ng satellite imagery. Kitang-kita po nagbabaga. Yan. Maging sa 375 meters, sobrang baga. Ayun, may dumadaos-dos pa na magma sa pinaka-bunganga. So, napaka-unrest ng Mayon Volcano so far. Yan, ito yung crater sa taas, ito yung pagbaba ng magma niya. So kitang-kita po yung pagbaba ng magma. Kung titingnan niyo sa pinaka-CCTV ay dumadaos-dos po yung lava niyan. Ito po yung pinaka-top, pinaka-tuktok, yung pinaka-tuktok ng summit at yung dumadaos-dos po yung magma. Ayan, yan yung bumababa na yan, yung area na yan. So kitang-kita po sa pinaka-thermal layer satellite imagery ng MODIS. So malinaw lang na mataas ang magiging thermal anomaly niya. Pumalo ng 250 megawatts po yan. Mula naman dito is 250. Yan po yung latest niya ngayon, July 17. Yan, 250 megawatts po. So mataas po ang kanyang pagiging unrest po mga folks. So magmas po tayo mga folks sa mga malapit dyan sa may bandang Bicol region po mga folks. So, diretso agad tayo sa ating high tide, low tide status. Maximum high tide po tayo. Again, more than 1.5 meters po ang taas niyan. Although hindi naman matindi ang pag-alon, alalin na lamang dyan sa may bandang Siargao at La Union. Medyo mataas po yung alon dyan despite na kalmado po ang rest ng karagatan sa bansa so far. Pero dahil mataas po ang ating sea level, lagpas 1.5 meters, delikado pa rin po sa mga maliliit na mangingisda at sa mga maliligo, alalay po mga folks. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:35 AM at lulubog po ito mamayang 6:29 PM. At sa ating moonrise and moonset, well, meron na pong 9% illuminated, pwede na nating i-report. Pero pakaka-moonrise pa lamang po ito at 39 degree elevation, yan, kaka-moonrise pa lamang po niya. Ngayong 8:18 AM. At lulubog po ito mamayang gabi pa at 9:01 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Biyernes, so panibagong weekend na naman. Ito na po yung since between July 15 dito yung binabalita natin na mayroong possible na bagyo. Pero sabi nga po natin, hindi yan masyado banta sa mansa. Mukhang lilihis lamang yan ng malayo. So sa ating local weather outlook ay medyo clear tayo sa umaga pero magiging maulap tayo ba ng hapon at may mga localized thunderstorms. Mababa ang chance na pag-ulan sa amin sa Caloocan na 3%. So tsambat-tsambahan na lamang kung pumasok po yung localized thunderstorm. Pero makikita natin clear skies daw tayo ngayong araw. Well, makikita naman natin sa solar radiation. Sobrang taas po ng UV index at 10 at 682. So malakas ang matindi ang sikat ng araw. So mukhang clear skies tayo. At bukas ng Sabado dito medyo magiging makulimlim, partly cloudy daw ang maghapon natin na may localized thunderstorms pero nasa 30 to 32% lang ang chance ng pag-ulan. Highest and lowest temperature expected maglalaro between 32 degrees Celsius and lowest temperature expected 27 degrees Celsius. So despite na meron tayong local weather advisory of southwest monsoon, sa extreme node Luzon na lamang yan, masyadong manipis na. Meron tayong tropical cyclone present sa labas ito ng PAR. Ito yung sinasabi ko sa inyo na namuo pero mukhang hindi naman yan banta sa bansa sa ngayon. Namataan ni Pag-asa sa layong 2,965 km east of southeastern Mindanao. Yan yung si either 90W. Maximum sustained wind nito 45 km per hour. So, tropical depression na ito. Tropical depression na ito kay Pag-asa na may 45 kilometers malapit sa gitna at buksong umaabot ito ng 55 km an hour. Kumikilos ito pa northwestward na mabagal at
wala silang further indication nito since yun nga po sa ngayon ay hindi ito banta sa bansa, kaya diretso muna tayo sa iba pang report. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita naman po natin na halos manipis lamang ang kulapan, so mga partly cloudy to mostly cloudy lamang at all times, pero hindi mawawala ang localized thunderstorms dyan pa rin sa extreme North Luzon, lalo sa bandang kanluran po na Ilocos Region, pababa ng La Union hanggang Bataan na yan. Kasama na ang Zambales at sa Cagayan Valley, partly cloudy tayo, moderate ang panahon, maaraw at medyo hot humid po tayo dyan mga folks. Mula sa bahaging po ng Tugigaraw na yan hanggang dyan sa may bandang Baler Aurora, medyo katamtaman ang panahon natin, maaraw at malinsangan tayo. All the way hanggang Central Luzon na po yan, Angeles, Pampanga hanggang Metro Manila at Calabarzon. Although magiging mas gloomy at mas maulap sa may bandang Calabarzon area, especially dito nga po sa may bandang Lucena na, Quezon Province hanggang Atinomonan, Quezon at Bicol Region, magiging mas maulap tayo dyan, although patuloy pa rin na hot humid ang panahon at katamtaman ang panahon the rest ng Southern Luzon area. Nagkaroon man ng mga pagkulig at pagkidlat at mga isolated rain showers sa may bandang Bicol Region, hindi naman tumatagal yan ng more than 30 minutes, mostly afternoon rain showers po yan dahil umiiral na naman ng ating easterly trade wind, yung easterlies. Yan, may easterlies na naman kasi tayo dito, ayan, dahil dry na naman tayo at halos clear skies na naman, so umiiral na naman yung easterlies dyan. Ganon din sa buong Mimaropa at bahagi ng Visayas, partly cloudy tayo at all times mula sa bandang Kaluran. Magkaroon man ng mga localized thunderstorms, especially po sa may bandang timog Kaluran ng Panay Island, kasama na ang Anii, Buena Vista, San Joaquin, Iloilo, kasama na ang Guimaras, at sa Negros Region naman sa may bandang Candona, Sipalay, pababa ng Dumaguete at Siquijor po yan. Mas maulap po dyan. Although magkaroon man ng very isolated, pero generally magiging katamtaman ng panahon, maaraw at malinsangan pa rin all the times, maging sa bahagi po ng Cebu at Bohol. Although magiging mas partly cloudy to mostly cloudy sa may bandang Bohol at Southern Leyte, pero generally magiging hot humid po talaga tayo. Maaraw at katamtaman ng panahon hanggang sa buong Eastern Samar Region. Typically lang ang isolated rain showers and localized thunderstorms bandang hapon po o gabi, so normal lamang yan na mga weather pattern natin. Hindi naman magiging masyadong matindi ang ating weather pattern so far. At kitang-kita naman natin sa pinaka-satellite imagery at gamitin man natin yung high resolution satellite imagery para mas malinaw, para makita natin mga folks. Activate natin ang rainbow mode. Makita natin na halos ganun din ang makikita. Yan, yung open seat map mode, ayan, makita natin halos wala ring gaanong kaulapan at maulang panahon sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Kabilang na ang bahagi ng Visayas. Magkakaroon lang ng mga very isolated lang talaga ng mga pag-ulan, no? Walang halos tayo nakikitaan dito. Maximize natin, ayan, makikita niyo po na mga typically lamang na mga light to moderate at ilang localized thunderstorms lang ang iiral sa buong Kabisayaan. Pero pagdating sa Mindanao, mapapansin nyo po ang Zamboanga Peninsula, nakakaranas sila ngayon ng mga ilang light to some moderate and some clusterized heavy rain showers sa may bandang Zamboanga Sibugay at ilang bahagi nga po ng Zamboanga del Norte. Pero na rest ng Zamboanga City at Basilan na Tolo-Sulu, partly cloudy din tayo at very cloudy lang tayo o mga isolated lang na mga pag-ulan ang iiral sa maghapon. May ilang trough kasi na namumuo dyan, water vapor. So normally, magkakaroon din ng mga kalat-kalat o magkakaroon din tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi pa rin ng Lanao del Norte, Lanao del Sur, hanggang Maguindanao del Norte, South Cotabato, General Santos of most areas ng Sorsogen area. Isolated lang din ang pag-ulan sa may bandang Davao Region dahil may cluster po tayo ng water vapor dyan, pero hindi naman ganun katindi ang magiging buhos. Very isolated lang, so magdala na lamang po ng payong sa maghapon mga folks. Ganon din silang bahagi ng bandang sentag ng Bukidnon sa Valencia. Kakaroon din mga ilang part nito Musicaudy, pero typically hindi naman matagalan ng buhos ang ulan. Very isolated lang din, kabilang na ang Davao de Oro, pataas na yun ng Northern Mindanao at Surigao Region. Very isolated lang din. Minsan lang tayo makakaranas dyan sa may bandang Bislig na possible of isolated, moderate, and some heavy rain. Pero hindi naman tumatagal ng isang oras, tumitila din at umaaraw din kaagad. So generally, halos katamtaman ang iiral sa halos buong bansa. Makikita po natin sa pinaka buong mapa natin, i-activate natin yung satellite mode, makikita natin halos katamtaman lang ang general na magiging weather natin sa bansa. Puro lamang na mga isolated na may localized thunderstorms, especially sa may bandang southern part ng Mindanao at ilang bahagi pa na ng Bicol Region at Eastern Visayas. Pero generally,
maging sa Metro Manila, makakaranas tayo ng halos maghapong maaraw at mahalinsangan na panahon. So importante po ang payong sa maghapon, lalo na rush hour na naman dahil Biyernes na naman mga folks. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite computer generated tropical cyclone sector. Although meron tayong bagong binabantayan na low pressure area, napansin nyo hindi tayo masyado nagre-report. Ang ibig sabihin nga na hindi natin ni-report yan, ibig sabihin masyadong vague o napakaliit ang potential na magiging banta ito sa bansa. Dahil na-report na natin yan ng karang linggo pa na maaring may sumunod nga po kay 98W kay 99 at 98W o kasunod nitong huling bagyo natin na dumaan, itong si Inday at Josie, di ba? Naalala nyo yung huling dumaan na si Josie dito. So mag-greet lang siya sa loob ng PAR. Then after nyan, sinabi ko sa inyo, may mabubuo nga po sa may bandang silangan ng bansa. Although napakalit ang tsansa na magiging banta po ito. Ito is bago lamang ito sa akin, si 91W. Yung isa pa natin dito is nasa may bandang Central Pacific pa. Pag yan pumasok na yan sa boundary ng Western Pacific, diyan pa lamang natin siguro babantayan ng todo kung ito ay magiging banta. Pero yung mga empirical forecast po kasi niyan, itong C90C, Central Pacific, halos pa northwestward po, halos lilihis lamang ito sa pinaka-domain natin. So walang nakikitaan sa ngayon na magiging bantayan C90C or siguro magiging C92W just in case. At makikita natin si 91 subtropical depression siya, so hindi na yan banta sa bansa. Bagamat itong si 90W naman ay nasa mas mababang elevation, southeast ito ng Guam. So as of 8 o'clock AM, namataan ang sentro niya. Ang reference point natin Eastern Mindanao, namataan sa layong 2,848 km is ito ng Eastern Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So malayo naman siya, pero mapapansin nyo pa northwest ng galaw niya, pero matarik ang kanyang ikinikilos. Halos ganyan. Halos ganyan yung nagiging kilos niya. Or possible pa ganyan ang kilos niya. So very erratic at wala tayong nakikitaan sa ngayon na magiging banta ito sa bansa sa ngayon. Nasa vicinity pa siya halos ng bandang Chuuk or bandang Micronesian zone. So malayo pa po yan sa bansa. Halos hindi pa nga abot yan ng satellite imagery. May gloomy nga lang na namumuo dito. So nakikita niyo po yung monsoon trap dito medyo nahahatak nitong C90W. Yan. So nahahatak yan, pero sa ngayon hindi pa yan nakikita ng banta sa bansa. So wala pa pong mga empirical forecast. Ito po yung actual na satellite floating imagery niya. So medyo mataas na po yung convection, pero mababa pa yung organized development niya sa ngayon. Hindi pa masyado convincing yung kanyang aloft and vertical, yung upward low niya. Kung titingnan natin sa ibang weather agencies para makasiguro tayo. Kung papansin nyo po, nakataas yan kay Joint Typhoon Weather Center. Yan. Pero mababa pa ang potential niya maging asang aktibo o malakas na bagyo sa ngayon. At kay Japan Meteorological Agency, tinuring na nila itong tropical depression. Pero mapapansin natin, paiwas. Paiwas po ito sa bansa. Ang kilos niya, pa-northward din ang kilos niya. Halos northeastward ayon kay Japan Meteorological Agency. Yan, sa 24-hour or next 24-hour period, kung titingnan po natin yung extended forecast ng GMA, kung mapapansin nyo po, medyo palihis o malayo na dadaan ito ng Pilipinas. Hintayin natin mag-load yung pinaka data ng 24-hour period. So, hindi pa naglo-load yung 24-hour, 48-hour period ni Japan Meteorological Agency. So, tingnan natin si pinaka-alternative na forecast, gaya na lamang ng Weather Nerds, para ma-double check natin. O unless may problema sa internet connection. Ayun, so lumabas na po yung sa Japan Meteorological Agency. Yun. Itataas nila ito sa tropical storm within the next 24 hours. Pero paiwas ito, palayo ito sa bansa. Hindi ito nakikitaan na lalapit dito sa may bandang silangan ng bansa natin sa ngayon. At ito yung 48 hour niya. Yan. So, babalik siya sa pagiging tropical depression within 48-hour period. So, magkakaroon ng mga low pressure dyan. Although, itong isa subtropical ito. So, hindi na banta sa bansa. At ganun din itong si 90W. Hindi rin yan banta talaga sa bansa. Mapapansin nyo, halos palayo ito. Hindi ito nakikita ang lalapit sa may bandang silangan ng bansa. At kung sisilipin natin yung extended forecast ng Weather Nerds, yan. Yung pinaka-track and symbol early ni Weather Nerds. Ayan. So, mapapansin nyo po, medyo
kikilos muna ito pa northeast and then magno-northwest ito. Pero mapapansin nyo, halos hindi pa ito nakikita ng banta sa bansa. Nasa along domain lang natin siya pero hindi nakikitaan na magiging banta ito. Yan. And the rest ay insignificant pa yung development niya mula kay ECMWF. Kay GFS medyo aggressive pero ito yung nakikitaan niya na magiging extended forecast niya. Pero hindi naman nakikitaan na magiging banta sa bansa sa ngayon. So medyo tututukan natin ng konti itong si 90W hanggat nandyan yan sa pinaka-domain natin sa Pilipinas. So, yun lamang sa ngayon ang magiging analysis natin para kay 91 at 90W. Yan, makita natin, medyo meron siyang low-level convectivity pero manipis yung low-level convectivity niya sa ngayon. So, yun lamang po ang medyo tututukan natin sa ngayon mga folks. Yan, ito yung si 91W. So, nasa subtropical zone siya. Medyo nakakasalubong na kasi siya ng malamig na hangin dyan. Pero dito is wala pa, hindi pa masyado organized o disorganized pa po yung kanyang circulation. So wala pa tayong magiging conclusion dito sa ngayon mga folks. Pero kung titignan natin sa ating Western Pacific Basin gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, mapapansin natin mataas po yung favorable ng mean shear o mean circulation itong si 90W o 91W rather dito sa Mebane Southeast of Guam. Pero mapapansin natin malakas po yung vertical wind shear dito sa katimugang parte ng Papua New Guinea. Mataas po yung vertical wind shear sa kanya. So nagkaroon ng ibang direction yung galaw ng wind shear dito. Na ang tendency, ang kilos tuloy ng low pressure area dito ay kumikilos tuloy pahilagang silangan, tsaka na lamang ito medyo hihilagang kanluran. Yan. Kasi yung vertical wind shear dito sa Bandang Timog, malakas po yung tulak sa kanya. Yung vertical wind shear sa kanya. So, ganun po nangyayari. Kaya sa ngayon, hindi pa natin masasabi na ito ay magiging banta sa bansa. Medyo nag-iiba kasi ang direksyon niya sa ngayon. At mula sa ating global spectral model, mapapansin natin, ganun din na nakikita niya. Naghihilagang silangan muna ang galaw nito. Tsaka na ito magno-northwestward. You know? Tsaka na ito babalandra sa may bandang Guam. Yan. So, tingnan natin kapag ito'y nakalagpas na ng Guam kung magagawa pa niyang makapasok ng Philippine Area of Responsibility. Extended ahead of time yan, mga July 22 pa yan o July 23 pa natin malalaman. So, mga next week pa natin talaga malalaman kung ano magiging sitwasyon nitong si 91W kung ito ay lalapit o makakapasok pa ng PAR. Pero sa ngayon wala talaga nakikitaan ito na banta sa bansa. Mapapansin niyo po yung vertical wind shear sa kanya malakas oh. Bagay din sa may bandang silangan ng Mindanao. Yung pinaka southwest monsoon o southwesterlies, yan. Pinaka southwesterly trade wind niya malakas po dito, ayan oh. Kaya nangyari tuloy na itulak pahilagang silangan itong low pressure area na ito. Yan. Ito po yung daloy ng southwest monsoon, although manipis. So manipis lang yung hangin at dry. Yan. So ganyan po nangyayari kaya nagkakaroon ng malakas na vertical wind shear sa paligid na ito ng low pressure area na ito. Kaya nag-iba muna siya ng direction bago ito kakabig pa northwestward. So malalaman natin next week kung makakapasok pa ito, makakatungtong pa ba ito ng boundary ng PAR o tuluyang hindi na. So sa ngayon hindi po na tayo makakapag-confirm. Antayin muna natin siguro mga next week. Wala sa pinaka-mean sea level pressure, mapapansin naman natin, bumababa yung atmospheric pressure dito. Although malakas yung vertical wind shear, so medyo na ikakabig muna pahilagang silangan. And then saka na ito kakabig pahilagang kanluran. Babalanda sa may bandang Guam. So tingnan po natin yan mga folks kung magiging possible pa o magiging passable na maaari pa itong makatungtong ng PAR o hindi. By next week pa natin makukonfirm talaga yan mga folks. So yan po muna ang magiging analysis natin at sa ngayon mapapansin natin sa kanyang genesis medyo pa northward ang galaw niya. So mapapansin nyo po alos sa pa northward muna ang galaw nitong low pressure area na to. Kung titingnan natin yung 144-hour period, yung extension ng galaw niya, yan, medyo kakabig ito pa northwestward. Dito, mapapansin natin, medyo kakanluran na ng kilos. Dito, malalaman pa natin anong petsa to. Mga July 22, next week nga talaga,
na mako-confirm natin kung talagang makakatungtong pa ito ng PAR. Pero for the meantime, maliit pa po ang chance niya na magiging banta ito sa bansa. Wala pa tayong kasiguruhan kung magpapatuloy siya dahil nga po within 48-hour period from tropical storm na itataas si Japan Meteorological Agency, ibababa uli ito sa tropical depression. So, medyo labo-labo pa po yung kanyang development. Tingnan natin until next week kung magkakaroon siya ng organized development or maging remnant. So, tingnan natin mga folks. Malalaman pa natin kung lalakas muli yung ating southwest monsoon sa timog kanluran ng bansa. So, sa ngayon ay hindi muna ito nakikita ng banta sa bansa. Although tututukan natin itong maigi mga folks. At wala naman sa pinaka-computer models naman, mapapansin natin aggressive yung forecast ni GFS. Although dito medyo alanganin din na makakapasok ito ng Philippine Area Responsibility. Although may maliit na potential na didikit pa ito sa may pinakadulong kanto ng ating PAR next week. July 23, 24 na po yung extended forecast ni GFS. Yan. So dito active na tropical cyclone siya. So, masyado pang malayo para makontrast natin to dahil kay ECMWF, kung titingnan po natin, ay malayo naman sa ipinapakita ng forecast ng ECMWF. Halos walang significant na nakikitaan si ECMWF. Malayo pa kumpara kay GFS. Kay AI and Symbol, dito medyo mayroong shallow low pressure area. Hindi natin sure kung yan din ba yung C91W. So, wala tayong kasiguruhan. At ganun din na makikita natin dito so far. So, wala din po mga folks. Aalamin pa po natin. Until next week po, obserbahan pa natin ito dahil hindi pa naman talaga nagkakatugma-tugma yung mga forecast ng mga iba't ibang mga weather agencies. Ganon din kay Japan Meteorological Agency. Malayo rin sa nagiging prediction ng iba't ibang mga international weather agencies natin. Kaya obserbahan pa natin ito, malayo-layo pa, at least more than 55 to 90 hour period para ma-confirm natin kung mako-confirm. Antayin natin na magtugma kay ECMWF kung magiging tugma din kay GFS yung magiging forecast si GFS kay ECMWF. Sa ngayon, medyo iba-iba pa po yung lumalabas na extended period ng kanilang forecast. So, hindi pa natin mako-confirm yan sa ngayon mga folks. Samantala sa ulat lindol, wala naman tayo masyadong malakas na mga pagyanig dito pero medyo noisy ang ating seismometer dahil tumataas ang temperatura at medyo malalakas yung mga alon. So probably may nadetect tayong upper signals. Pero kung titingnan naman natin sa pinaka-data feed, wala namang masyadong latest input feed. Yan. So kung titingnan naman natin sa data feed ni PBOK, so far ay konti pa lang naman yung nadetect pero meron agad yung mga magnitude 4 pa rin na nadedetect sa may bandang Sarangani pa rin at bandang Claveria Masbate. At mapapansin natin na ituloy-tuloy pa rin yung mga ilang mga small aftershocks, especially dito sa may bandang paligid pa rin ng General Santos at Sarangani. Yan, makikita naman po mga folks ang detection. At mapapansin po natin na sa at least 19 ang total earthquake dyan. So tuloy-tuloy pa rin po yung mga pagyanig base na lamang dito mga folks. Pero so far, wala namang malakas sa pagyanig na nadedetect na aking seismometer. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. So, for the month of July 2026, na natin yung pinaka-latest historical data. So, for the month of July, yung total earthquakes na natin ngayon, 1,246. Nasa 1,246 na tayo between magnitude 2.0 pataas, 1,184 between magnitude 2.0 pataas at 53 sa magnitude 4, 6 sa magnitude 5 at 3 magnitude 6.0. So mapapansin po natin dito mga folks ay parami pa rin ang clustered earthquake sa may bandang southern part ng Mindanao, especially sa paligid po ng General Santos. So mag-iingat pa rin po lahat dahil patuloy pa rin ang tuloy-tuloy na dadagdagan ng mga malalakas na mga pag-inig po dyan. Ganon din silang bahagi sa malapit sa Masbate at Bolinao, Pangasinan po. Patuloy pa rin ang clustered earthquakes po dyan mga folks. So mag-iingat pa rin po mga folks. Yan. At halos nasa 1,200 na po kagad mahigit ang total earthquakes mga folks. So kung titingnan natin yung pinaka-annual earthquake frequency natin by magnitude ay kung kasama magnitude 1.0 ay nasa 14,484 na po yung total earthquakes natin. Pero kung hindi natin isasama yan, nasa 9,950 na po ang ating total earthquakes
since January. So marami na kagad at mukhang halos maaabutan na nito yung dami ng lindol noong 2021. So yun na ba po, at kailangan po na mapag-obserban pa rin tayo at bantayin natin yung galaw dyan sa may bandang Bolinao po at Masbate, dahil yan ngayon ang focus ng madalas na mga clustered earthquakes. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, July 17, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin analysis para sa araw ng Biyernes, July 17, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye yung gusto malaman na hindi natin naisama ngayong hapon na sa ating report. Expected na patuloy tayong makakaranas ng maalinsangang panahon sa maghapon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks. And happy weekend po sa ating lahat.